Hindi po lumalamig ang isyu ng budget na ginagamit ng Office of the Vice President sa mga pagtatanong, pagdududa ng ating Kongreso at mismong ang mga congressman ang nagtatanong at naghahanap ng liwanag tungkol dito dahil kanilang obligasyon sa taong bayan, pangalagaan ang pera ng bayan kung saan napupunta at saan ginagamit. Dahil dyan ang malawak na investigasyon tungkol sa pera na ginagastos ng Office of the Vice President dapat daw ipagpatuloy. Sabi ni Congressman Luistro ng lalawigan ng Batangas. Pakinggan po ninyo ito. There's reasonable basis to conduct an investigation on the possible misuse of public funds. From my personal standpoint, I think we need to conduct an investigation to really find out if we have basis to pursue that kind of action. Sa September 10 naman, nakatakda ang muling pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President. Rosa Licoz, UNTV News and Rest. Yan, no? Thank you sa report na yan ng UNTV. So, ang sinasabi ni Congressman Luistro, Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas, ay kailangan talaga ang malalim na investigasyon. Okay? Tungkol ho dito. Kasi talagang hindi tama po na ganun-ganun lang ito. Di ba? Ito, mayroon pa yatang sinasabi si Congressman Luistro. Pakinggan natin. OVP, opposing compliance doon sa sabina ng Congress. Ayon din sa kongresista, kinakailangan imbestigahan ang posibleng maling paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Tumanggi si VP Duterte na sagutin ang mga tanong ng mababatas kaugnay ng issue sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan. There's reasonable basis to conduct an investigation on the possible misuse of public funds. Na posible daw mali na paggamit, ayan, okay, ng Office of the Vice President tungkol nga po dyan sa budget na pinag-uusapan noong nakaraang mga taon, 2022, 2023, 2024 at yung mga paggagamitan din ng papasok na taon 2025. Nako, talaga naman hindi lang si Congressman Luistro ang nakatutok dyan dahil marami pong congressman. Isa lang ho si Congressman Luistro dahil ito po ay abogado, iba hong klase ang mga tanong na kanyang ginagawa. Okay? So, ano kaya ito? Sana maayos pa rin. Sana makipag-ugnayan. Ang problema kasi iba yung sagot lagi. Di ba? Doon sa isang portion sa balita, sinasabi niya patuloy daw ang pag-atake ng Makabayan Black, Marcos, Romualdez at group laban sa kanya. Sabi ng pangalawang Pangulo. So, hindi siya nagpapakumbaba. Yan po yung aking analysis at tingin. Hindi nagpapakumbaba until now si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue ng budget at sa halip kanya pang inaakusahan na patuloy daw ang paninira nitong grupong ito ng ating administrasyon. Sinasabi pa nga niya dyan, patuloy daw ang paninira sa kanya para pagtakpan ang tunay na problema ng bansa. At alam nyo kung ano ang dahilan sinasabi niya? Yung daw mataas na bilihin. Alam nyo, yung mataas na bilihin, problema yan sa buong mundo. Yan po ay global inflation problem. Sa buong mundo, mataas ang bilihin, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang argumento ng Vice President para daw pagtagpan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kaya daw sinisilip siya ng Marcos, Romualdez at ng Kongreso. Wow! Dinamay na naman si Pangulong Marcos. Wala naman sinasabi ang Pangulo tungkol sa kanyang budget. Binigyan niya siya ng 125 million confidential fund. Noong 2022, kahit na wala namang budget dapat na ibibigay, binawasan ng Pangulo ang kanyang budget, ibinigay sa kanya. Pero kung yung mga gugunita, 400, kung di ako nakakamali, mahigit na 400 million ang nirequest ni Inday Sara noong 2022 sa Pangulo Marcos. Kahit na 6 months na lang natitira kasi umupo sila noon, June Pero yung natitirang buwan, actually, December na yata yun hindi na ibigay yung 400 million, na ibigay 125 million, pero naubos nga ng 11 days lang. At yun na nga yung sinasabi ngayon ng COA. Yung notice of disallowance na 73 or 75 million, hindi nila alam, hindi makita ng COA sa ngayon kung saan ginamit ng Vice President. So, kaya nga sinasabi ni Congressman Luistro ng Batangas, may matibay na basihan para magkaroon ng malalimang investigasyon
At pag napatunayan po na mali ang ginamit, di ba ang sabi ng COA? Yun daw ang ganyang mga budget na hindi na ipapaliwanag kung saan ginamit, dapat ibawiin o dapat isauli ng sino mang government official yung pera. Pwedeng bawasin sa kanyang sweldo na personal niyang pera, ibalik yun kasi hindi niya may paliwanag kung saan ginamit. Pera ng taong bayan dyan eh. Ang taong bayan ang may karapatan sa budget. Malaman nila kung saan ginamit ang kailang pinaghirapan sa magitan ng pagbabayad ng buwis. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Kumain ka, may tax. Uminom ka, may tax. Uminom ka ng medicine, lahat ng binabayaran natin. Ilaw, lahat yan. Lahat ng galawan natin, may bayad na, may binabayaran tayong buwis. At yun ang napupunta sa kaban ng national government at ginagamit ng mga taga-gobyerno. Kaya, dapat yan alamin. At yan ay obligasyon ng Kongreso at Senado. Medyo ang Kongreso at Senado hindi gaanong active dyan eh. Dahil marami diyang mga senador na artista, kakampi yata nila. So sa Kongreso, ang pag-asa natin mga kaibigan, tayo mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Ang Kongreso ang ating pag-asa dahil sila po'y merong paninindigan bilang House of Representatives. Kongreso ng mamamayang Pilipino. Kinatawan sila ng bawat distrito at party list organization or marginalized sector sa ating gobyerno ngayon na magbabantay ng pera ng bayan. Kaya tulungan natin sila. Kung walang matibay na, kung ma-justify ni Inday Sara Duterte na nagamit niya ng tama, ipaliwanag niya. Pero hindi pwedeng makakumbinsi ang mga senador at ang mga taong bayan at mga congressman sa arroganting pagsagot. Di ba? Or pabalang na sagot. Kailangan numero. Ito yung perang hinahanap, paliwanag mo kung saan ginamit. Kung nagamit mo, i-justify mo, yun lang yan. Pero ayaw niyang ipaliwanag at nakikipagtalo pa sa mga kongresista. So, kaya painit ng isong ito. Pahaba ng pahaba itong usaping ito. Pero ngayon, inahaluan niya ng politika. Pag ikaw ba, hinahanap mo yung pera, kung saan ginamit, sasabihin, pinagtutulungan siya. Parte lang daw ito ng pagtatakip ng katotohanan. Parang ang layo naman. Parang ang layo. Kung yung argumento nyo ay tungkol sa mataas na bilihan at ibang problema ng ating bansa, ibang departamento at ibang ahensya ng pamahalaan na nakatutok doon. Hindi pwedeng yung mga ibang mga project na ang executive department ay isisi sa Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso sa panahon ito dahil budget deliberation, pagtalakay ng proposed budget for 2025, ang trabaho nila alamin saan ginamit, saan gagamitin ang pera ng mamamayang Pilipino. Kung hindi nyo alam yan, aralin nyo ang saligang batas. Aralin nyo ang rules ng Kongreso. Dahil walang congressman or senador man na tataliwas doon sa ganong klaseng paninindigan. Kasi ang sinusunod nila ay kung ano ang kanilang trabaho at sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Gumawa ng batas. Pero bago gumawa ng batas, mag-public hearing. Alamin kung ano ang mga pinanghuhugutan ng mga panukala, lalo na ang budget na napaka-sensitibong issue. Dahil mahirap na ang buhay natin kung nanakawin pa yung pera, ibubulsa ng wala sa lugar, hindi pwede. Merong accountability, transparency, accountability, responsibility. Huwag natin kakalimutan yan. Hindi lang nasa gobyerno, kahit nasa pribadong sektor. Ako rin, bilang mamamahayag, hindi ko kinakalimutan yan. Yung accountability, responsibility. Okay? Yung transparency sa gobyerno, kailangan yun. Okay? Sige, any comment, reaksyon, malaya po kayo. Okay? Please, like ng ating mga video para makarating po sa mga kinaukulan sa buong mundo. Tulungan niyo ako. Magsama-sama tayo. Ang aking pinagmamalasakitan at ang aking mga channel ay ang Mamamayang Pilipino, Pera ng Taong Bayan at ang ginagawang maganda ng ating Pangulo. Yung mga naninira, nagpapabagsak, huwag natin papayagan yun. Kasi ang interest nila, mang-agaw lang na kapangyarihan, mag-take over sa gobyerno at silang maghawak ng wala sa lugar na hindi naaayon sa saligang batas. Huwag natin papayagan yan. Please like, subscribe sa aking mga channel.